Hi guys, nakita ko itong recipe na to, trending siya sa Instagram at sa TikTok. Pero cauliflower yung gamit nila, kaya kapag tingin ko sa ref, wala akong cauliflower. Guess what? Meron akong talong. Hinugasan ko lang mabuti yung mga talong pagkatapos hiniwa ko ng maliliit para makita kung meron ba tayong mga visitors dyan. So far so good, absent sila. Pagkatapos ko maghiwa, isip ko, ba't ang konti nitong mga talong? Parang hindi kasya sa amin, kaya naman naghanap ako sa ref. Sakto nakita ko ng ice cream, charot lang. Siyempre, Tokwine, ilang beses ka na rin na biktima ng nanay mo. Minsan nga, GG. Kumuha lang ako ng kitchen towel, dating gawin. Papatray lang natin mabuti para manuot yung marinate na ilalagay nyo yung mga pampalasa. At iwas talsik na rin kapag ka magpiprito ka. Kanina nga ginamitan ko ng kutsilyo, pero naisip ko, why not kamayin ko para hindi perfect yung shape niya. Feeling ko visually mas maluloko natin yung mga bata. Niloko yung mga bata. Mas magmumukha siyang hindi tokwa or talong kapag ka uneven yung shape niya, diba? Wala lang. And you know what? Very satisfying habang pinagpuputol-putol ko yan. Nakakawala ng stress. Kumuha lang ako ng isang malinis na container, yung may takip. And yung medyo malaki, pagkatapos transfer ko nga yung tokwa na pinagputol-putol ko at yung talong. Namili na nga rin ako ng mga spices na gagamitin ko. Kayo, kung anong meron kayo dyan, gamitin nyo yan. Magsimula kayo sa asin at paminta, konting asukal, yung mga basic na meron kayo dyan. Kung wala kayong iba pang herbs and spices, pwede na yan. Pwede kayo maglagay ng Spanish paprika, pero meron ako ditong Cajun seasonings na meron na siyang paprika, onion powder, garlic powder. Kaya naman ito na lang gagamitin ko dahil medyo marami na siyang seasonings. Pwede din kayo maglagay ng dried oregano, basil, at kung ano pang meron kayo dyan. Make sure na huwag pupunain yung container para ma-shake nyo pang maigi mamaya. Feeling ko nga kulang pa sa paminta kaya naman dinagdagan ko pa. Inalog ko lang mabuti, nagsayaw-sayaw, kumilos-kilos, gumalaw-galaw, charot. Ayan, chinek ko nga, mukhang well-seasoned naman bawat piraso nitong aking talong at tokwa. Next is yung container, paghahalu-haluin ko lang itong cornstarch at flour kung wala kayong flour or cornstarch kahit alin dyan. Pero nilagyan ko siya ng cornstarch para mas ma-achieve yung kanyang golden brown at yung kanyang crispiness. Nilagyan ko lang din ng mga pampalasa, asin at paminta, konting asukal, garlic powder, Cajun seasonings at kung ano pang mga herbs and spices ang gusto nyong ilagay. At syempre, lalagyan ko lang yan ng tubig, haluin mabuti. Pagkatapos ganito, dapat yung consistency niya hindi ganun kalapot. Tansyahin nyo na lang, pwede naman kayo magdagdag ng tubig or ng dry ingredients kung hindi nyo makuha yung texture or yung consistency pa. I just pour it directly to my eggplant and firm tofu. Firm tofu pala yung gamit ko guys kasi merong soft tofu. Pagkatapos maglalagay lang ako ng breadcrumbs. Pwedeng paisa-isa ilagay nyo dun sa breadcrumbs. Pero dahil medyo marami yan, kaya naman ilalagay na yung breadcrumbs dyan. Next, para sa aking bang bang sauce, syempre own version na ito. Pinaghalo-halo ko lang yung mayonnaise. Regular mayonnaise lang yung gamit ko by the way. And then naglagay lang ako ng salt and pepper. Cajun seasonings and garlic powder. Pwede kayong gumamit ng fresh garlic kung wala kayong garlic powder. Maglalagay din ako ng sweet and chili sauce, though hindi naman to ganun kaanghang. Hindi nga siya talaga maanghang actually. Gusto ko yung dahon na to, pwede kayong maglagay ng parsley or ng cilantro, chop-chopin nyo lang. Nang maliliit, maglalagay din ako ng sibuyas, yung pula, isa lang. You can add lemon juice or calamansi juice. Pwede ding vinegar. Brown sugar or white sugar, kung ano meron kayo dyan, pwede ding honey. Konting soy sauce at dahil hindi naman maanghang yung ginamit kong sweet and chili sauce kanina, maglalagay ako nitong samjang. Pero kung gusto nyo pang mas maanghang, pwede kayong gumamit ng paborito nyong hot sauce. Kaya ito bang bang sauce dahil meron siyang kick ng spice. Depende na lang sa level na gusto nyo. Siyempre, lulutuin natin yung ating tofu and yung ating eggplant. Hinayaan lang natin mas kumapit pa yung lasa habang pinaprepare pa natin yung mga iba pa nating ingredients kanina. Option 1, kung gusto nyo mas healthy, less oil to no oil, pwede nyo siyang i-bake. I baked it for 20 minutes, 220 degrees Celsius. Siyempre, ito mas malasa at mas masarap kapag ka deep fry. Well, meron naman tayong mga ways para hindi ganong sumipsip ng mantika yung ating mga fried dishes. Number 1, make sure na tama yung temperature ng inyong mantika. Kung meron kayong thermometer, mga 160 to 180 degrees Celsius. Pero kung wala, you can check your cooking oil by using wooden spoon or wooden stick. Kapag ka mabilis na umaangat yung bubbles and nagsisizzle na yan, yon, pwede na magprito. Yes, luto na pareho yung aking binake and yung aking frinay. Pagsasamahin ko na yan, pinakita ko lang sa inyo yung dalawang options. We have two ways to eat this. Pwede nating isaw-saw lang at pwede din namang ilalagay natin yung sauce. Ito yung gusto ko, ilalagay natin yung sauce. Just pour your sauce all over your fried tofu or baked tofu and eggplant. Mix them well. Medyo nadudumihan ako sa presentation kaya lilipat ko siya ng bowl pero pwede nyo na tong kainin. And for the final touch, nagtira ako ng chopped cilantro or parsley kanina. Ilalagay natin yan for garnish. Pwede ding maglagay ng toasted sesame seeds. Yes, itry nyo guys. Napakasarap. Crispy, creamy, and malasang-malasa siya. Pwede nyo din tong gawin sa iba nyo pang mga gulay. Meron din pala akong version ng Bang Bang Chicken Kebab. Check nyo yan sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Meron din po akong Instagram at TikTok, Jane Agustin Silvestre. Sa YouTube, dito, Jane Agustin Silvestre. Sa Facebook, Jane Agustin Silvestre. Follow nyo lang ako guys. See you there. Ayun lang. Thank you for watching. See you in my next vlog.